Magandang araw mga kapins. Ngayon ay January 4, 2025 and dito pa rin tayo sa Halifax, Nova Scotia, Canada mga kapins. Yan. For today's video mga kapins. First time natin na may interview for today, no? So first time natin na mag-apply ng part-time or second job dito sa Canada mga kapins. Yun. Panoorin nyo tong video to or vlog na to para share ko sa inyo yung experience natin for our first time interview here in Canada mga kapins. Intro muna tayo mga kapins. Yun mga kapins, so nandito tayo ngayon sa sa Yonge Street dito sa Halifax, Nova Scotia, Canada mga kapins. So yan, magbibigay ako ng inputs for sa ating for today's content. Bali, siyempre kahit nung tinawagan ako na interview ko ngayong araw na to, so tinawagan ako kahapon, sabi sa akin punta ka rito ng 3:30 PM. So ngayon ay nasa 3:02 na. So andun lang naman yung ating yung place in-apply natin. Ayun. So kahit hindi sinabing magdala ng mga documents. Nagdala na rin ako ng resume, yung mga certificates ko dito sa Canada, yung first aid, saka yung food safety. Dinala ko na rin. And just in case, di ba? Dinala ko na rin yung aking SIN at saka yung bank account. So yun lang naman ang major na documents na kinukuha nila dito sa Canada. Hindi katulad sa Pilipinas, alam niyo na. Isang di pa ang requirements. Anyway, yun. Ngayon ay nasa 0 degrees Celsius. Feels like -5. So, pero maaraw. Kaya hindi na ako nagdala ng hoodie. Hindi naman uulan siguro. So, yun. Ito lang. May dala akong, ito yung preparation natin. Physical. Yung physically. Nagsuot naman tayo ng long sleeve. Tapos may heat tech sa ilalim. Kasi alam ko malamig sa labas para hindi tayo lamigin. Baka ma-tense tayo. Ano pa mga dinala natin? Siyempre, yung ating license dito sa car. Hindi na ako nagdala ng bag na sling bag. So yun. Pag Sabado Linggo dito sa Halifax naman, saka mostly holiday, free yung yung side street parking, no? Kaya wala tayong problema. Ang problema ko lang, pag ang Monday to Friday, sana ako magpa-park dito. Kailangan may permit, so malamang may bayad kung sakaling matanggap. So yun mga kapins, matanggap man o hindi, isi-share ko yung experience na to, kung ano yung yung flow ng interview ng nandito face to face. So yung huli kong interview, just for your information, ay nung August 13, 2019. So, nung matanggap tayo dito, online pa yon yung Skype interview. So, after nun, wala na. So, kabado ang lolo nyo. At wag kalimutan magdala ng panyo, charot. Kasi, baka dumugo ang ilong nyo, charot. Yun. So, good luck to me and mamaya update ko kayo. Pag natapos mga kapins. May ulit ha. So yun, tapos na yung interview mga kapins. So ito yung mga tanong sa akin. Siyempre, how are you muna. Pangalawa, bakit gusto mo ng ibang job, parang gano'n. And then sabi ko, I'm full time naman in the morning. And then ano pa yung sinabi nila, yun yung
Yung sabi ko kasi, gusto ko yung magtrabaho yung medyo maraming kasama. Kasi naboboring ako sa isa, dalawa lang kaming nagtatrabaho. No? Yun, honestly, sinabi ko naman yun. Importante honest ka sa sagot mo. Pangatlo, yung difference ng job ko sa Pilipinas saka ngayon dito. So sabi ko, dati nag-handle ako ng 20 to 30 people sa ship ko sa Jollibee. So yung pangatlong tanong sa akin, ano yung pinaka-strength mo? Sabi ko, loyalty ang strength ko kasi kita nyo naman yung aking resume. Almost 20 years ako sa fast food. Mga ganun. And yun. Hindi naman tinanong yung weakness, yung at saka iba. So yun. And then, ang maganda nun, napakwento pa yung isa. Dalawa yung nag-interview pala sa akin, yung isang owner saka yung anak niya yata. Sabi niya, nakwento pa niya na dati nagtrabaho ko sa Subway and ako lang yung non-Filipino, sabi niya, 8 kami. So naging ninong pa daw siya. Alam mo yun, napakwento pa siya na sabi niya gusto din niya makatrabaho yung mga Pinoy. So yun, initial ko pagpasok sa restaurant, dami nila, siguro mga 10. Kasi busy talaga sila pagka yung restaurant na yan. Yun. Tapos yung reference, character reference, siyempre binigay ko yung aking store manager kasama sa Sam's Pizza. Yung niya, yung pangalan niya sa number. And then ano pa? Yung rate. Siyempre, kitchen. Para pizza maker yung aking in-apply. Siyempre minimum parang $15.75 yata dollar per hour. So yun. Hindi ko na tinanong kung saka na lang pagka natanggap ako. Kung kasi parang mahirap mag-park dito kasi malapit kasi sa downtown. Yun. Ano pa yung i-share ko sa inyo? Siguro sabi niya within a week natawagan naman, i-inform. So yung owner mismo yung nag-interview sa akin, puti. Sana makapasa tayo para meron naman tayong na-experience na tawag dito, na lokal na Canadian na dito employer, mga kapins. So yun lang muna. And salamat sa inyo at yun, welcome back. Nakauwi na tayo mga kapins. So yun, salamat sa inyong pagsama sa akin sa ating episode na our first experience for a job interview dito sa Canada mga kapins. So kung bago kayo sa channel ko, don't forget the hashtag PinsTV, Pinoy Nova Scotia, PinsTV Canada, and hashtag Philippines No. Yan. So add nyo ako sa socials, our Facebook page, our TikTok, and the YouTube. Yan, Pinoy in Nova Scotia or Pins TV mga kapins. So yan, I would love na mag-comment ka sa baba kung may experience ka sa first time na ma-interview ng purely Canadian dito sa Canada. Especially dito sa Halifax, Nova Scotia, Canada mga kapins. And kung hindi pa at wala ka pang experience, yan, I would love na magsusulat ka rin ng comment mo dyan sa baba para kung sakali pwede tayong makatulong sa inyo or makapagbigay man lang ako ng inputs in job hunting dito sa Canada mga kapins. So yan, yun. Kung mapopost ko ito ng next week or next week, yan, balitaan ko kayo sa comment section kung pumasa tayo o hindi. So okay lang naman kung hindi papasa, at least we try our best. Kung pumasa naman, edi thank you sa taas, thank you Lord, di ba? So yun lang, thank you.
Magandang araw mga kapits. Ngayon ay January 24, 2025, Friday. Yan. Dito pa rin tayo sa Halifax, Nova Scotia, Canada mga kapits. Ito nga pala yung continuation ng journey natin sa paghanap ng part-time or full-time dito sa Canada mga kapits. So yan. Malamig. Ngayon ay nasa -3. Feels like -11 degrees Celsius mga kapins. So yun, may dala ulit tayong resume and ngayon mayroon na tayong dalang cover letter mga kapins. So matatandaan nyo, prior to this video, yan, di ba na-explain ko yung yung in-applyan ko sa Indeed. So sa Indeed, may file ako doon ng resume. So print niyon ni employer. Tapos and then tinawagan ako for interview. So sa first week ng January. Ngayon third week na. Yun. Kaya baka hindi tayo pinalad doon. Anyways, so pag-uusapan natin ngayon yung in-applyan ko naman, nakita ko lang sa job bank mga kapins. Malapit lang, mula dito parang 15 minutes ride. And nakalagay doon, personal daw na na dadalhin yung resume at saka cover letter. So balitaan ko kayo mamaya mga kapins. Kung tatawagan tayo for interview or i-interview tayo kaagad mga kapins. So yun lang. Yung hiring pala na to ay pinost ng employer like 2 days ago. So January 22, 2025. Fresh na fresh pa. Pero isa lang kailangan nila. Yun. Samahan niyo ako mga kapins. Magandang araw mga kapins. Ngayon ay February 20, 2025. And meron tayong job interview through phone or phone interview for 30 minutes in 1 p.m. to 1:30 p.m. So good luck to me mga kapins. Yun. Balitaan ko kayo mga kapins kung anong mangyari. First time. First time ulit. Thank you. See you. Yun, magandang araw nga mga kapins. Ngayon ay Friday, February 21 o 20. Yan. Kalimutan lang araw. Excited. Ngayon kasi ay meron tayong in-depth interview sa HR manager ng isang kumpanya. So 1 o'clock yung ating interview. Face to face. Yung kahapon, yun yung natapos na yung phone interview sa regional HR manager sa Ontario. So pumasalaman tayo doon. Thank you Lord. Ngayon dito tayo sa branch mismo. Okay? So yung kumpanya, saka ako na lang ikukwento kung saan tayo nag-apply. Pero yun, excited tayo mga kapis. So outfit check. Okay na yan. Sana gabayan tayo ni Lord para makapasa. Yun lang, update ko kayo mga kapin sa ating journey sa paghahanap ng bagong work dito sa Canada mga kapins. So yan, bye muna. Yun, tapos na mga kapins, 20 minutes, 1 to 1:30. Yun, balitaan daw ako kung ano yung next step. Hopefully, positive mga kapins. Yun lang, thank you. Yun, dito na tayo sa bahay. Yun, share ko lang din pala. Additional lang. Yung interview kanina, almost situational question and answer portion na. So hindi na tinanong kung sino ako, ganyan. So mga tinanong yung nagkaroon ka ba ng complaint, anong pinakamatindi mong complaint na hinandle, gano'n, etc. etc. Tapos nung nag-decide ka ba ng isang decision, anong nangyari sa decision na yon, paano mo hinandle, and then paano mo sinabi sa boss mo na mali ang ginawa mo,
Ganun. Siguro mga 10 tanong na ganun, situational questions. So, yan yung in-depth interview. First in-depth interview. Hindi ko lang alam yung next week kung ano na yung resulta. Pass or fail lang naman, di ba? Kaya mo na. Pero hoping, meron pa rin, may pag-asa. Yun lang. Magandang araw mga kapins. Another day, another interview. Charot! Yan ay May 2, 2025. Hindi tayo sa downtown. Sana pala rin sa job interview. Tara, let's bagets. Dito na tayo mga kapins. 10 a.m. yung interview. 9:58 dumating na ako dito mga kapins. Ano po sa? May ulit. Magandang araw mga kapins. Ngayon ay May 12. Another day, another job interview na naman mga kapins. Habang may buhay, may pag-asa. Yun. So yung job interview natin ngayon ay malapit sa downtown din. So yun, dinala ko na yung aking gamit para sa work. Kasi alas 4 yung aking work. And then tawag dito 2 o'clock yung aking interview. Ngayon ay nasa past 1 na mga kapins. Yun, medyo pala mainit. Tanggalin natin yung ating jacket later. Yun, katatapos lang walang Philippine National Election. Yan sa Pilipinas. Congrats sa mga nanalo. For sure. Yan ay madaling araw na dyan. For sure kung na-post ko na to at medyo clear na lahat at na-declare na lahat yung mga nanalo. Congrats sa inyo. At sana magsilbi kayo sa bayan. Hindi yung magpayaman. Charot! Balitaan ko kayo mga kapin sa ating job interview for today. Salamat. Dito na tayo. Wala pa yatang 10 minutes. Dito na tayo. Mga kapins. Wala sa bahay. Yun. Basta ang oras ay nasa 1:25 na. Alas 2 yung meeting. Yung interview. So, yun. Balitaan ko kayo. Yun. So, may daming so. So almost ano din. Dami ko nang na-interview pero walang pag-asa eh. Although naintindihan ko naman kasi yung January, February, March na nag-apply tayo, April. Ano siya? Tawag dito. Mahirap matanggap kasi siyempre hindi tayo wala pa akong na-try na yung may reference. Wala. Ano lang, DIY lang. Apply lang. Sarili online. Tapos ngayon kasi summer na. Fall, spring. Pero pa-summer na siya. Ngayon nga ay nasa positive 13 degrees Celsius. Kaya mainit. Kaya hopefully sana matanggap. Yun lang muna. Yan mga kapins, tapos na. So ang ina-plan natin kitchen, pero nakita nila yung qualification natin, pwede tayong mag RGM or store manager. Thank you Lord. Next week start na. Thank you Lord. Tanggap din sa wakas. Update ko kayo ulit mga kapis. Kukwento ko lahat yung experience ko para meron kang idea. Magandang araw mga kapins. Ngayon ay Thursday, May 29, 2025, and orientation natin ngayon sa bago nating job. Ayun, balitaan ko kayo mga kapins. Yun mga kapins,
So, bibiyahe tayo ngayon papuntang Bedford. Pero habang mga biyahe tayo, kukwentuhan ko kayo ng very brief and slight regarding sa ating bagong, paano tayo natanggap sa ating bagong trabaho, ano yung mga ginawa natin during job hunting, yan. Para yung mga katulad kung gustong magkaroon ng bagong career, bagong salta sa Canada, etc. etc. Paano yung proseso, yan. I-wrap up ko lang yung mga nangyari, no? So nag-start tayo ng 20 January, New Year, sa pagja-job hunt. Alam kong medyo mahirap yung job hunting kasi kalagitnaan ng winter eh. So pag sinabing winter kasi dito, slow ang business, konti lang benta ng mga establishments, etc. etc. Pero nag-try pa rin ako kasi kaya naman ako naghanap ng trabaho. Unang-una, syempre kailangan natin ng extra money regarding sa financials para alam niyo na, makabayad tayo ng mga pinagkakautangan. Pangalawa, syempre yung career growth. Syempre sa existing work ko ngayon as all around, no? sa Sam's Pizza, although ang loyalty natin sa company is subok naman kasi siyempre ako nagtrabaho sa Jollibee for more than 20 years, pero different companies, pero one franchise, different franchises, etc. etc. Pero sa Ramos Group ako, sa may-ari ng National Bookstore ako tumagal. Pero total nun less than 18 years or 20 years sabi mo. So yun, pangatlo, syempre gusto ko yung bagong environment kasi sa totoo lang sa existing work ko ngayon solohan lang eh. Alam mo yun, syempre tayo sa Jollibee nasanay tayo ng marami, group of crew, manager, etc. no? Para mabilis ang trabaho. Dito solo ka eh. Although expect naman natin na sa Canada ganun, solo. Yun lang, medyo nagsawa lang ako kasi 2.5 years na ako dito sa magti 3 years na ako by September, no? Yung Sam's Pizza na kami nag-open last 2022. So hanggang ngayon yung business is okay pa naman. Okay. And then yung fourth reason kung bakit ako naghahanap din ng yung alam niyo yun, maliban sa new environment, yung mga benefits. Kasi hindi mo naman may kakaila yung benefits ng existing company mo. That's my offer. So yung mga tinutukoy ko ay yung health benefits, yung health insurance, yan. Kasi yung ibang company wala talagang in-offer. Ano lang, work lang, tas walang may vacation pay sa iba-iba. So it varies, no, per company rules. So sa benefits, then yung siguro yung panglima, yung career growth. Kasi isipin mo, so tulad ko sa Jollibee, nag-start ako ng rank and file from contractual crew to regular crew to crew leader until mag-management trainee, until shift manager noong 2004, and then
assistant restaurant manager, 2 restaurant manager, 1 until restaurant manager, and then hinuhon pa ako dati for a group manager no, for a franchise sa grupo namin. So umattend din ako ng mga group manager summit, ilang years din yon. So yun, napakagandang experience yun para sa akin. At feeling ko para sa akin hindi mo matatawaran yung ganong experience. Kaya nagpapasalamat talaga ako dun sa aking boss sa Jollibee National Bookstore at MD si Ma'am Mimi. Yan. At saka yung franchisee namin. Dahil sa kanila, nakapunta tayo ng Canada. So yun yung passport natin. Nakapag-Canada tayo dahil yung track record natin sa pagiging empleyado, no? Loyal sa company. Yun. Siguro yung pang-anim, yung perks. Maliban sa benefits, yung perks. So yung mga hinahanap natin. So comment kayo sa baba kung ano pa yung yung mga reason bakit naghahanap kayo ng trabaho. So dagdag na trabaho, mag-shift ng trabaho. So gagawing full-time na trabaho. So nasa reason nyo yan, no? So yun, yung mga reason. So yung additional sa tips, no? Yun, nag-download ako ng mga mga ginawa ko lang ta. So kung kayo, yung mga ginawa nyo, pwede nyo comment sa baba, sa comment section. Yung mga ginawa nyo, paano kayo na-hire, anong mga reasons, etc. etc. So sa akin, as much possible ayaw ko ng padrinos. Kasi mahirap din ng padrinos, meaning kakilala ka, in-endorse ka. Yun. So nag-try ako, sabi ko ito-try ko sa online na mag-search ako, tapos magpasa ng mga resume. So ang dami kong mga pinasahan, mga company. Hindi ko lang kung mas-screenshot ko dito. Yan, lahat yan. Ang daming companies nag-reject. Minsan inisip ko mali ba yung aking Canadian CV ko. Dapat ba 1 page lang? Yung mga ganon. So i-consider yun Canadian by data resume, no? Canadian type. So yan, nag-search ako ano yung Canadian resume, ano ba yung cover letter. So ang dami kong mga draft na mga ginawa regarding doon sa mga sa pagpasa. So out of job search engine katulad ng Jobbank, Indeed, Career Bacon, yan, ang dami niyan. So try ko na i-screenshot, ilalagay ko dito sa screen. Tapos kung naghahanap kayo ng trabaho, try nyo lang, explore, download, mag-send sa online, yan. So halos araw-araw po, no? Magmula January 2025 hanggang nung 2 weeks ago na nagpasa tayo. And then siguro sabihin natin 100 average ng pinasahan natin na mga kumpanya. So siguro may nag-response na 10 for the 4 months, no? 10 na gusto mo mag-interview, may tumatawag through phone, may nag-i-email, may nag-text. So sabi ko na lang kung sino mauna at nagustuhan ko talaga. Kasi i-research mo rin yung company na pinagpasahan mo eh. Yung history, kumusta kaya. Yan. Ito yung joke eh. Nagbibigay pa ng tip to. May ganun. So nasa sa'yo yan. So binigyan ko talaga ng effort, no, yung pagpapasa. So itong kumpanyang na-hire ako, officially mag-start today. Kung maalala ko, nagpasa ako nung March 10.
through online. So sinend ko yung resume ko. Alam niyo ba kung bakit, kung anong buwan na ako napansin? So anong buwan na ako napansin? Bali May 10 na. Sabi ng area manager. Sorry, ngayon lang ako nakapag-open ng app. And then nakita kita. So pagka-open niya, nakita niya yung ating resume. Tinext niya ako agad, schedule for interview Monday. Yun. And then yun, kwentuhan. So after nun, sabi niya may hiring kami sa isang branch pero kailangan ng store manager. Feeling ko qualified ka naman doon sa pagiging store manager kasi naging store manager ka naman sa Jollibee. Saka yung ganun. So yung in-applyan ko kasi kitchen kitchen crew. Parang walang commitment, pero parang may iba naman. May mga reason natin. Pero sabi ko nga, paminsan-minsan lang dumating ang opportunity dahil tinitest tayo ni Lord eh. Sabi niya kung sa palagay ko kaya mo naman, parang gano'n. So laging gano'n eh, yung opportunity kahit nga dito sa Canada eh. One time na sinabihan ako na qualified ka for ganitong program, kinirem ko kagad. So kayo, papayo ko lang, pag once in a lifetime dumarating ang opportunity, 99% igagrab nyo yan at sasamahan nyo ng dasal lagi. Yun. Siyempre, hindi mawawala yung pagdadasal. Rosaryo kami ni Mrs. para makahanap ng better deal, better offer, better employment, better employer, better company, yung mga ganon. So yun. Naging emotional na. Siguro yun. So yan, dito na tayo sa ating bagong work. 10:30, 11 pa tayo. Makikipagkita sa area manager. So yun mga kapins, to wrap up, ayun sinabi ko na nga, and hopefully may natutunan kayo, no? So sa mga apps, mag-download lang kayo. Meron ding app na premium, like try nyo yung isang buwan, yung trial na isang buwan, tapos pwede kang maging top applicant, mga ganun, etc. Yun. And ang importante, dagdagan nyo lagi ng dasal kasi sa Canada ang hirap na talagang maghanap ng trabaho. Even na yung qualification mo is panalo, pero alam nyo yun, yung iba sa yung endorsement, kakilala, pero mahirap umasa. Parang pag-ibig. Charot. So yun lang, salamat, and don't forget the hashtag PinsTV, Pinoy in Nova Scotia, PinsTV Canada, Kapins in Canada, yan. Thank you and see you sa next one. Magandang araw mga Kapins, ngayon ay May 30, 2025, Friday, yan. May bagong outfit tayo. Officially ngayong araw ay start ng work natin, and last day naman sa dati nating work. Yun. Magandang araw ulit sa inyo. Tara, let's